Dahil sa tambyolo ng kapalaran ay nalimitahan ng damit at pagkain ng mga housemates. Pero dahil dito ay lalong tumindi ang kanilang Ang samahan. weekend ready na ako. Amen. Tara. Kung magtipid tayo, bilang ka maliit. Ako na makuha eh. Hindi mo ba pag niyakap ka na is mawala yung sakit? Ano mo? Tatanong-tanong ka, gano'n tatakbo ka sa naman ka naman. Sasagot ako. At sa gitna ng cast, patagong pumasok ang dating kasintahan ni Elise na si Jerome sa loob ng bahay ni Kuya. I've been running from the pain, trying not to feel the same. Kuya, sa totoo lang po, pag nakikita ko po kasi siya, naalala ko po yung dati. Kahit na-try ko pong tingnan siya as yung ngayon, hindi ko po magawa, Kuya. Handa na nga ba siyang iladlad at panindigan ng nararamdaman para kay Elise? Hindi naman po nagbabago yun eh. Mahal ko pa rin yung tao na yun, syempre. Walang gusto mo akong sagot, may gusto lang po akong makuha ang reaction. Masaya man na malaman na andito pa rin ako. Abangan dito sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Sa pagpasok ni JK sa loob ng bahay, isang kondisyon ang ibinigay sa kanya ni Kuya para tuluyang makapasok sa loob ng bahay. Ang makilala siya ng lahat ng girls habang nakapiring. May idea ka na kung sino yung person number 1? JK? I hope it's JK. Si JK po, Kuya. Pero kung si JK. Ganito rin ang naging kondisyon para kay Jerome na hindi naman nakilala ni Jinri at Yasi. And Gerald Anderson, Kuya. Lobby? At sa paghula ni Elise, makilala kaya niya si JK at ang dating kasintahan na si Jerome. Ipapahawak ko muna sa iyo ang mga kamay nila. Person number 1. Okay po, Kuya. Okay, that's enough. Person number 2. Okay na po, Kuya. Elise, may hula ka na kung sino si person 1? Hula ko po, Kuya, si JK. Sino si person 2? Kuya, kilala ko po ba to? Kaya hindi ko po alam. Hihingi lang ako ng hula mo. Kuya, Meron ka nga bang hula, Elise? Kuya, meron po. Sino? Parang si Jerome po. Elise, Kuya, ipapahatid na kita muli sa hallway. Malalaman niyo ng resulta. Nang patapos na ang 4 na oras na blindfold task ng girls, Housemates, girls, Kuya. panahon na para tanggalin ang inyong mga piling. Okay. Black kayo something sa mukha. Wash your face. It's because of... Welcome! Oh my God. Thank you. I can see. samantala sa confession room, ibinigay ni Kuya kay JK at Jerome ang naging resulta ng nangyaring kapaan. Dahil lahat ng girls ay nakilala ka, JK. Makakapasok ka na sa bahay ko. Jerome, Kuya, dahil isa lang ang nakakilala sa'yo, hindi ka na muna makakabalik ng bahay ko. okay po, Kuya.
At ang nakakilala na yun na si Elise ay hindi mapakali dahil sa nangyaring task. Secret task pala kayo Sinungaling yan. Wala kang secret task. Mamamatay buhok mo. Patay na siya eh. Patay mo. Mamamatay puso ko. Patay na rin. Wala akong sinabi. Oh. Oo. Jerome, Kuya? nung una tayong nag-usap dito, tungkol kay Elise, ano ba ang pakay mo? Makausap rin po siya. Makausap po, syempre, at makasama. Ngunit, dahil hindi ka nga muna makakapasok sa loob ng bahay ko, bibigyan kita ng pagkakataon, Jerome, na may parating ang mensahe mo para kay Elise. At ito ay sa pamamagitan ng isang sulat. Sa living room, pinaalam na rin sa ibang housemate ang naging task ng girls. Kanina, 2 tao ang gustong makapasok ng bahay sa ilalim ng kasunduan na kapag mahulaan ng 3 girls ang pagkatao nila, ay saka lamang sila makakapasok sa loob ng bahay ko. Housemates, ito na ang resulta. Maya-maya ay may inabot si JK kay Elise. Hello! Ano pa rin? Kapag mo. Saka may pandesal ka. Oy, head! Oh! Wait, Nilo. Lalakad ka na pagkain. See you, bro. I knew it. Sino yung isa? Ha? Oo, ano yung isa? Dalawa daw, sabi ni Kuya eh. So, di nawala yung isa. Yeah. Babae. Kasama ka na namin sa hirap. Hindi pa kami kumakain. Nabis ko na kayo. I don't know. Wala kami. Nakakatawa si But Jinri. we can read this now. No? Yeah, you can read it now. I really missed you a lot, and still ngayon nothing has changed. I know you're confused, mad, and /or afraid, but I'm here now, given a chance ng time, destiny, and some people around us. I hope I can talk to you this time. Miss kita. Maya-maya nagpunta ang girls sa kanilang bedroom para makapag-usap. When I read the letter, parang weird because he said chance to talk. Now? No. But he didn't get the chance. There's no way that... I just don't understand the letter. Kutsarain niyo parang kumari madami. Sarap. Matapos ang hapunang sardinas, si McCoy sinubukang kamustahin si Elise. Ako na. Dito na ako eh. Ba't pinawalaan sa'yo na? Dalawa. Walang pwede kwento. Ha? Walang pwede kwento. Sa kalagitnaan ng mga kaganapan kina Elise at dating kasintahan na si Jerome, si McCoy hindi namang mapigilang kamustahin ang kanyang kaibigan. Saan nga ba hahantong ang mga kaganapang ito? Hello Philippines and hello world! Bitin man sa pagkain sa loob ng bahay ay punong-puno naman ang kanilang samahan, lalo na at nakabalik na si JK sa loob ng bahay ni Kuya. At lalo pang sasaya ang bahay dahil sa Sabado ay papasok na ang ating mga teen housemates. Kaya naman bago pa sila pumasok ay simulan na natin silang kilalanin mula bukas sa Showtime, TV Patrol at Tonight with Boy Abunda. Samantala sa loob ng bahay, kinausap ni Kuya si Elise para sa pagkakataon na muling makausap at malinaw ang nangyari sa relasyon nila ni Jerome. Tanggapin nga kaya niya ang pagkakataon na ito at ano rin ang magiging opinyon ng ibang mga housemates. Narito, panoorin nating lahat. Kinamusta ni Kuya si Elise matapos mabasa ang sulat ni Jerome. Anong pakiramdam mo tungkol sa sulat? Okay lang, Kuya.
Nagulat lang po ako. Di ko rin po alam, kuya. Di ko rin po alam yung naramdaman ko, kuya. Basta po parang nung binasa ko po yung sulat, kuya, parang nanginginig po ako. Sa palagay mo, kanino ba galing yung sulat na yun? Isa lang naman po yung taong nasa isip ko, kuya. Alam ko po na si Jerome po. Ang taong nagsulat na yun ay lumapit sa akin. Dahil meron siyang isang kagustuhan na makausap ka muli. Pumayag ako dahil naniniwala ako na makakabuti sa iyo ito. Ngayong ipaabot na niya sa iyo ang mensahe niya, nasa iyo ang desisyon ni Liz. Dahil nag-aantay siya. Paglabas ng confession room, si Jerome naman ang kinausap ni Kuya. Nakausap ko na si Elise. Aba? Tulad ng napag-usapan natin kanina, nasa kanya ang desisyon. Yes, opo. Binigyan mo siya ng isang oras para makapag-desisyon. Kung sakaling lumagpas sa isang oras, hindi pa siya nakakapag-desisyon, mangangahulugan na hindi na kayo makakapag-usap. Samantala, si Elise agad kinonsulta ang ibang housemates sa pinagdadaanan. Isang tao na, yung isang person na hindi nakapasok. And ang inas daw niya kay kuya, gusto niyang pumasok para makausap ako. Okay.